Virtus Pro and Aurora guys para sa ating lower bracket best of 5 match. Let's see. Ano bang meron dito sa side ng Aurora Gaming para maibawi at maibalik ang kanilang sarili sa track. Syempre, medyo na-discarrel kasi kanina guys against Versatime eh. So, hindi ko rin in-expect na ganun pala yung magiging playstyle ng Versatime against Aurora. Pero let's see this time, ang idea for the side of Aurora is andun nga yung combo nila ng Fatal Links and as well as Mystic Gush. Meanwhile for Virtus Pro, medyo -1 setup sila dito coming in from Fangor. So yung idea ng dalawang teams, at least kung wala yung Kaja or Kalea, baka pwede yung sipa na lang ni Fangor. Pero naku, And ang dami niya naman pwedeng maging target dito. Wala namang Purify si Yue, Edward pwede din, Denjiro pwede din bigyan kung sakaling kasama nila Super Gorka. Ang pinaka not ideal target mo lang talaga is si Doming Kite kasi isa yung 1-1 sa mga counter dyan sa Chow. Pero going back, isang minuto pa lang naman, maghihintay pa ata tayo ng turtle bago tayo makita talaga ng mga casualty dito. Pero on early mid lane, medyo lumalamang yung Virtus Pro. yun nga, actually mapipilitan nga mag-reset muna dito si Light. And at the same time, parang andun yung damage ng Chow sa early game. And at the same time, nahihirapan sila kasi yung Lantern Flare sobrang hirap din. So kung ikaw yung Atlas, kailangan mo din talagang gamitan ng skill etong wave para mabilis ma-clear for the side of Virtus Pro. Pero kung may plano this time, yung Virtus Pro, parang ganito rin yung yung ikot kanina ng nakakatakot ng Versatime. Lagi pa naman nagkakapata kasi itong Virtus Pro eh. Yung dami nilang liga sa Russia na lagi nga nila nakakatapat yung Versatime, Team Spirit, na nakita naman natin yung performance ng Versatime kanina. And last match na nagkatapat yung dalawang yun, sobrang naging dikit din yung laban. Pero Turtle is up, wala pang Fatal Link si Light, Denjiro yung mauuna, na shifting skies nga lang, sa likod manggagaling si Edward, hinahabol nila dito si Bober, pero yung Mystic Gush, tatama doon kay Marl, makukuha nga lang yung Turtle, first blood, makukuha naman ni Edward, pero hindi pa tatapusin. D-fight na sa Razor Rat, doon kay Marl, bagsak nga lang si Light, so a kill plus Turtle. Naku, a kill plus Turtle para sa side ng Virtus Pro, of course, secures that one. Kamuntigan pa nga, ang ganda, sakto rin yung dalaw ni Super Gorka. Good thing may mga flickers na available sa side ng Aurora. So, isa lang yung namatay sa kanila. At hindi rin ganun kalaki yung nawala sa side nila. Kasi syempre, Roper lang naman yung napatay sa side ng Aurora Gaming. Pero looking at the map, balik na lang din sa kanya-kanyang linya yung dalawang teams natin. Pero I think parang first the side of Virtus Pro, sobrang ganda ng pwede nilang gawin. May sipa actually ng gitna. Tapos nandun din yung Crimson Beacon. Ang problema, ang kukunat din kasi ng players ng Aurora Gaming. So walang mamamatay sa kanila. Meanwhile, Mystic Gush onto Bober. Hindi rin enough yung damage. So buhay pa rin yung side ng Virtus Pro. Wala rin kasi yung flicker dun si Light, so hindi siya makapag-set up ng Fatal Link. Sakto-sakto sana yung Mystic Gush ni Yue. Kaso at the same time, wala ding Purify si Bober. Pero at least, wala namang namatay sa side ng Aurora. Ganoon din naman sa Virtus Pro. So, possibly, maghintay na naman tayo ng panibagong Turtle bago tayo makakita ng casualty ulit. Pero Corrosion Sight yung una magiging item ni Doming. Yep, Corrosion Sight it is for Doming. Meanwhile, for Super Gorka naman, medyo behind siya actually in terms of, hindi, kumuha lang pala siya ng dito, ng pang-armor kumbaga against Doming. Pero in terms of gold, lamang pa rin naman siya ng 200 lang naman. So, that secured ang Corrosion Sight kay Super Gorka and Radiant Armor na rin actually, smart. Dito rin pala lalamang yung 1-1 or si Doming. Mas mabilis nga palang umikot tong 1-1 compare sa carry kasi basic attack lang, gamitin mo lang yung Tiger Face mo, mas mauuna ka. Pero ito mukhang additional team fight with Fatal Link. Dalawa yung makukuha dito ni Light. May Crimson Beacon dun sa kabila. Pero makukuha na ni Doming yung kill. Sinundan pa ni Edward. Bagsak na yung jungler dito ng Virtus Pro. Dalawa yung bagsak sa VP and mukhang free turtle para sa Aurora. Pero
na lang kung papalag pa dito yung Virtus Pro. Again, 5v3 yung team fight na to. Tinatapangan pa naman nila Super Gorka, pero Denjiro isi-secure na yung turtle. Matic secure yan para side ng Aurora. Actually, parang parang alanganin yung Aurora dun sa sitwasyon na yun. Kasi okay na wala na yung retribution holder for Virtus Pro, pero ginamit pa rin talaga ni Yue yung Mystic Gush para lang din maitaboy yung mga miyembro ng Virtus. Pero this time, pwede bang sumipa? Ako, hindi pa available si Ivana dito. Actually, hindi pa pala, pero nako, si Denjiro ngayon delikado guys ha. Medyo malalim yan. Ang ganda ng free dito ni Super Gorka. Hindi pa rin enough yung damage. So more will be the one to fall down. Ito na yung alley play coming in from the side of Virtus. Sabay crossbow dang magagamit na rin actually ni Domenkite. So for actually 3 for 1. Ang palitan, si Vodka naman with Bober will take out Domeng. So nang pasag yung mid ng Virtus Pro. Good thing na lang para sa Aurora. Lamang sila dun sa palitan ng kills. At the same time, nakahanap si Edward ng time para basagin nga yung gitna. Now, open na yung jungler dito ng Virtus Pro. Mas madali na para kay Edward. Ganun din kay Denjiro. Na humanap ng mga small invades at the same time, kuha na ng information kung nasaan nga ba yung mga miyembro dito ng Virtus Pro. And yun lang din talaga yung hinihintay natin sa Aurora guys. As long makalipad si Domeng. Ngayong time na naghahanap pa ng item yung Virtus Pro, wala pang pambili ng mga Winter Crown or Winchat. Ito yung time talaga ni Domeng para kumuha ng mga ganitong resources. Definitely. And actually, yun lang din naman yung kailangan nila. And having Atlas sa side ng Aurora, parang mas madali nilang magagawa yung ma-proc agad yung crossbow of tank. So this time, early lead para sa side ng Aurora Gaming. I think mas may pagpapatuloy pa nila to if makukuha nila ito nga next turtle natin. Pero we'll see about that kasi on the way na rin naman ang tropa ng Virtus Pro para ang gawin or kuhain din itong turtle. Kompleto ang resources ng parehong teams, spells and ultimates. Bober naghahanap ng pwedeng mabuhat. Denjiro, iikot lang din naman. Mapipigilan, pero si Marlion gusto nila maging target dito. Shifting Skies, isang nga lang yung makukuha. Fatal Link, tatlo yung nabuhat! Una Mystic Gush, Presarat, bawi dito ng Virtus Pro, pero kinuha na ni Marlion Turtle. Masisecure yan ng VP. Patay din si Light, pero may bawi naman as Badcott will go down. Pero in that trade lamang yung Virtus Pro dahil may kasamang Turtle yun, Oblivion. Yun na nga, Turtle pa rin ang pangunahing target ni Marl. Kahit nagkakagulo na sa paligid niya, nag-focus lang talaga siya dun sa Turtle. Hindi niya pinabayaan, hindi rin siya umalis dun sa mismong Turtle pit. And with that, they secures yung Turtle natin, but still, lead is on the side of Aurora Gaming. So, goods pa rin naman ang pwestuhan for Aurora Gaming. It's just that, parang kailangan natin makita na gumana yung combos for the side of Aurora Gaming as soon as possible. Kasi kung makapag-farm up itong si Super Gorka, parang problema din sa side ng Aurora eh. Yep. And yun lang din naman yung ayaw natin. Carry is carry pa rin. Kahit sabihin mo meron kang Atlas, Baksha, yung mga makukunat na frontline, once na ma-hold ka or mabigyan ng time na maka-preheat dito yung carry, manlalamot ka talaga. Pero Light, bibigyan niya dito si Fangor. Kahit isa lang yan, as long -1 and a Mystic Gush, may crossbow, tang! Tang! Para kay dun kay 1-1 and Domenkite with a kill. Bagsak yung dalawa and good call kay Light na hindi sila nag-hesitate na bigyan doon si Fangor. Yun nga, kumbaga hindi naman kailangan palaging 5 yung bibigyan dito ng Aurora Gaming. Kahit yung pa isa-isa lang para madagdagan din yung kalamangan, effective na para sa side ng Aurora Gaming. Knowing na for Virtus Pro, most of the time nagre-react din sila if ever may isa silang pwedeng kuhain or isang delikado sa side nila. Pero this time around, perfect match ulit. Walang available na Fatal Link. So parang pwede yata mag-engage na ang ganda ng pwesto ni Fangor. Pero sino nga ba sisipain? Maiipit yata ang tropahan ng Aurora pero Fangor will fall down. Buhay pa rin si Wise. Pasok naman this time with the Shifting Skies. Nako, dinikit sa kakampi. Babagsak si Denjiro. Light will fall down as well. Nako, Edward, kailangan niyan tumakbo. But the damage not gonna be enough. Still, they will be alive. Papasok ba? Nako, yung flicker ni Edward hindi tumama. Pero Marl! Dali pa, crossbow of Dang. Makakakuha ng isa. Still, that is gonna be a win para sa side ng Virtus Pro. Mas nakarami kasi sila dun. Medyo overextension nata para side ng Aurora. And speaking of overextension, Domenkite is down.
Fangor with the flicker and Way of the Dragon. Kontrolado dun yung 1-1 and mukhang pwede pang maging advantage to ng Virtus Pro on this Lord. Wala pa naman si Marl, pero sisimulan na to ng Virtus Pro. Matik yan. 4 ngayon na nakapwesto dito. Pero on the way na rin actually si Morla. Sakto lang din yung Trinity item ni Super Egorka. Secures yung DHS. Nako si Badcat, delikado si Fangor nasa likod. Finataligs na nga, pero yung naku, nasama dun sa aming mga kakampiyan. Genjiro will definitely fall down. Nabawasan pa yung members ng Aurora. Yung Guys, yung Virtus pa ngayon, yung may retribution. Indeed, from 5k gold lead, baba ngayon sa 1,000 na lang yung kalamangan dito ng Aurora. Talagang napunish sila dun sa overextension dun sa bottom lane, pero it's still not the end. 9 seconds for Denjiro. Sinisimulan ngayon ni Marl yung first Lord. Nakaready naman dito si Light for a setup, pero eto na naman yung Cho. Fangor, huli na naman si Doming Kite. Ang hindi siya nakapag second skill and 1-1 is down. This will be a free Lord para sa Virtus Pro. Aray ko, min, pangalawang beses na yun. Ang hirap din kasi talaga kung ikaw yung 1-1, min. Yes, nandun yung knock-up, pero hindi mo sure kung saan ka ba magsisecond, dun pa lang sa knock-up o pag sumipa na, kasi dun pa lang sa knock-up, namula agad yung buhay niya pagka free hit dito ni Super Egorka eh. So nahirapan si Doming Kite. And I think what matters this time is yung magiging positioning niya na lang. Hindi na pwedeng haharap lang siya sa members ng Virtus Pro at aasa dun sa second skill kasi alam din ni Fangor kung paano yung setup sa mga ganong galaw dito ni Doming Kite. Indeed. 11 minutes onto our game. Paano nga ba yung mga pwestuhan na dapat kay Doming Kite? Kasi siya talaga yung nagiging target eh. Sabihin natin meron siyang Flower of Needles dito, pang-negate ng crowd control. Once kasi nawala yon, ang dami pwedeng maging follow-up. Andiyan si Badcot, yung taunt ni Marl, Crimson Beacon ni Bober. So, siguro, konting ingat kay Doming na huwag masyadong mag-rely dun sa Flower of Needles. Fix yung positioning kasi siya yung nagiging primary target and once nawala na si Doming Kite, sobrang baba na ng magiging damage prowess ng Aurora. Yun nga, kumbaga, kung wala si Doming, aasa na lang din sila kay Yue and Edward and hindi rin naman ito yung mga heroes. Nako, ito na naman kababanggit pala pero sakto naman yung Flower of Needle. Shifting Skies, kaso 5 yung nakaharap niya doon. Aray ko po, medyo masakit na naman yun para sa side ng Aurora Gaming. Talagang si Doming napupuruhan. I think from 4-1-5 ata to kanina. Simula nung bago siya mapitas doon sa bottom lane. Nakatatlo na eh. 3 sunod-sunod na death, mga sir. Yung nabibigay ngayon kay Doming Kite and hindi makalabas ng mapa yung ibang miyembro ng Aurora kasi nga kulang sila. 1 minute on to our Lord. And now, Virtus Pro na yung may hawak ng gold lead. From almost 5k gold lead na hawak kanina ng Aurora. Ngayon ganun lang. Piniso-piso lang kumbaga ng Virtus Pro. Hindi naman daw kasi kailangan yung team fight yung maipanalo ng Virtus Pro dito. As long as they find the right target, which so far for 3 times in a row na, nahahanap at nahahanap nga ni Fangor yung target na kailangan nila. And I think yun din yung dahilan kaya nakakalamang ngayon yung side ng Virtus Pro. So if we're gonna be looking deeper into it, nako, mahirap to kasi knowing na lamang yung Aurora kanina na ipapanalo pa ng Virtus Pro yung team fight. Pero this time, since Virtus Pro na yung lamang, tignan natin kung paano gaganapan to ng Aurora Gaming. Shot call, execution, macro. Kailangan ayusin ngayon ng Aurora, guys. 10 seconds before the next Lord. I still think na malaki yung chance dito ng Aurora. They have the resources para balik na rin tong game na to. Again, yung Fatal Link, Mystic Gush, in terms of setup, counterplay, mas maganda yung drop dito ng Aurora kung ako ang tatanong eh. Pero, wait lang, onto the top lane, mukhang nag-iisa si Edward, hinahabol siya ngayon ng 3, Crimson Beacon ginamit na, kailangan nila gumawa ng laro or play dun sa baba. Si Fangor yung magiging trade if ever, pero nakapag-Winter Crown, nababay time pa ni Fangor, finally makukuha siya ni Domeng, pero nandito na yung mga members ng Virtus Pro. Mauunang mag-spawn si Edward,
And mukhang tabla pa rin naman ang Lord Dance sa to. 4v4 Oblivion. Okay, 4v4 sa ating Lord Dance. Pero actually, hawak to ng Virtus Pro. Tingnan natin yung perfect match. May Fatal Links din na available. Pero sa likod, naku, dalawa yung nahuli ng Shifting Skies. Medyo aatras yata muna yung side ng Aurora. Pero ang ganda ng 3D Super Gorka. May bawi naman with the Mystic Gush. Kaso light pa rin ang babagsak sa side ng Aurora, samantalang kompleto pa rin yung side ng Virtus Doming? Pro. Nag-umpisahan yung ating Lord. Doming ngayon medyo aggressive. Pero alam niya rin na delikado. So aatras muna siya and probably dun sa may top side hahanap ng magandang way para mapalamang yung side ng Aurora. Fortunately, dun sa team fight na yon nabigyan si Light. Pero halos maubos kasi yung buhay dito ng Virtus Pro eh. And medyo natatakot din sila. Kasi hindi pa kinakasan ni Doming yung crossbow up tank niya kanina. So kung sakali nga lang talaga na medyo malaki-laki yung buhay ng Virtus Pro, pwedeng hawakan yung Lord. Buti na lang, on point din yung naging Mystic Gush. Now, another 5v5 yung pwede nating makita. Sa taas, manggagaling si Edward. Kailangan nila bigyan ng pressure yung Virtus Pro dun sa side lanes. Yun yung pwedeng isang thing na pwedeng i-take advantage dito ng Aurora. Lalo na't ang hawak ng lead talaga Virtus Pro ngayon. Yup, pero actually yung parehong explainers natin nag-aabangan lang dun sa may top side. Kanina pa patipi-tipi si Edward dun at parang hinihintay niya lang kung sino yung lalabas at pwede niyang ma-burst. Pero this time around, siya yung unang nagpakita. I-clear naman yun ni Bodcut, pero on towards this turtle area, parehong teams men nagkakapaan lang din kung paano nga ba yung pwestuhan. Nagpagulong na si Denjiro, pumasok si Fangor, pero sino nga bang babanggain? Yung Lord na yung binanggat, mukhang bigay na to para sa side ng Virtus Pro, pero lalaban yata sila men. Light? Balik si Light. This time around, makakakuha pa ba sila ng kill? Available yung flicker for Fangor to do a setup. Mukhang hindi na rin magagawa iyon kasi Aurora backs off onto safety. So, hihintay na lang nila probably yung ating Lord. A Lord in trade dun sa buhay nila I think it's totally worth it para sa Aurora. And good play na din kay Light kahit nabigyan siya doon. Nakita natin kung paano nyo zinone si Marl. Talagang yung presence lang ni Light Alam din ni Marl na hindi siya pwede lumapit kasi pwede siya i-fatal link ni Light. So it's either mawala si Light dun sa eksena na yon. Pero fortunately, natakot dun si Marl. Now Lord, marching on to the top lane. Buhay na naman si Light. Question is, protektahan ba to ng Aurora? Medyo malayo yung mga miyembro nila dito. Papunta pa lang yung 4 sa taas. Sa baba naman si Edward. So, 2 lane yung gustong basagin dito ng Aurora. Ang ganun nga yung plano nila. Si Bodcut naman ang dedepensa sa baba. Meanwhile, 4 of the members of Aurora Gaming is leaning towards dun sa may top side. Pero I think parang mid na lang siguro muna para lang din pantay-pantay na basag yung mga inner turrets dito. Nandito yung perfect match ngayon. Sino nga ba magiging target? Fangor, pwedeng actually bigyan yung Mystic Gush na gamit. Pero I think mababasag naman or mapapatay rather etong Lord agad-agad ng Virtus Pro pagkabangga dun sa may top side. So yes, babagsak yung Torre, pero madedepensahan pa rin ang Virtus Pro. Fortunately for Virtus Pro, next Lord natin guys sa taas, mag-i-spawn. So in terms of minion wave, hindi naman ganun kadeahado yung Virtus Pro. Talagang protektahan nila yung bottom lane nila. Alam nila na nandun si Edward, kaya laging nakabantay doon si Bodcut. 1 minute onto our next Lord. Pantay yung gold lead. Talagang sobrang pumantay pa yung laban natin dito guys. Now it's 50-50. Parehong may magandang drop yung dalawang team natin. Paunahan na lang talaga. Execution or shot calls kung sino man yung magwagi dyan. Pero both god laners, Super Gorka and Doming, kailangan nila mag-ingat. Ganun din naman sa mga mid laner natin, Yue and Bober. And actually, Oblivion, nagulat ako dito kay Yue. Wala siyang purify dito, talagang flicker lang, tinatapangan lang ni Yue, pero hindi siya naabot pa ni Fangor. Yun nga So far, wala pang sipa dito na nagagawa si Fangor onto Yue. Siguro hindi rin naman kasi talaga siya tina-target ni Fangor. Kumbaga, naka-tunnel vision si Fangor. Pag nakita niya si Domingkite, parang doon na lang siya naka-focus talaga for the rest of the game. So, ngayon, tingnan natin, parehong teams nakaabang dito sa long lane. Importante lang din naman kasi to, pero parang delikado yata to sa side ng Virtus Pro. Kasi ang ganda nung pwesto ng Aurora Alam nila Indeed. Nakatago dito si Doming and Light.
Susugod lang nga lang si Pangkor pero medyo makunat yung pinupunteriya niya kanina. That's Denjiro. Yung back siya na meron na ngayon immortality. Bottom lane, tamang trabaho pa rin si Edward. Alam niya na hindi siya kailangan ng teammate niya as long na napipilitan si Badcot na rumisponde doon sa baba. Okay na kay Edward yon. Pero mauunang rumespo dito yung Pakito. Nakredy naman si Delight. If ever, si Marl yung gusto niya talagang targetin. Gusto niyang palayuin dito sa Lord. And Fatal Link and Mystic Gush. Pangkor is down mga tropa. Papasok si Badcot. Wala pa naman Shifting Skies na binabato. Pero Winter Crown magagamit na nga lang. Embrace of Rat. Denjiro. Immortality was pop. Lamang na yung Aurora in terms of number. And maghahabol ngayon si Domeng. Merong crossbow of tank pero another Winter of Ground. Dalawa na lang yung matitirang didepensa sa Virtus Pro and merong minion wave dun sa baba. Naku, parang kaya atang rektahin ng Aurora to. 30 seconds para sa dalawang members. Meanwhile, Fangor 20 seconds pa. Ngayon ano magiging plano pag namatay si Super Rigorka? Probably this is it. Nila pag yung Mystic Gush, makaka-Winter Crown pa ba? The answer is no at parang pwede na sa top guys. Pasok si Denjiro ulit. Edward na ako pagsasapak-sapakin na lang dito si Bober. Mamamatay ba si Edward? May immortality na available pero this is gonna be it. Aurora finally after 20 minutes secures the game number 1. Never doubt. Hindi ako doubt na mananalo doon yung Aurora guys. Ako, alam niyo naman guys, from day 1, kung yung mga kasama ko, from day 1, since day 1, at kung yung mga kasama ko medyo parang na-upset dun sa kanilang laro, kasi iniisip ko, natin, ang galing ng dalawa rin na drafter nung dalawang team na to, no? Kahit tong game number 1, 50-50 kasi sobrang ganda din ng drop ng Virtus Pro, eh. Gantong game number 2, ganun din yung nakikita ko, eh. Parang walang butas na makikita dito sa drop kasi sabi natin Clint lang yung gold laner ng Virtus Pro. Hindi mo naman kailangan ng heavy hitter dahil hindi rin naman masyadong makukunat yung hero ng Aurora. Ang tanging frontline lang nila mamaya ay si Denjiro. So okay lang din na nag-Clint ka. At the same time, meron kang Eve, meron kang Sora, and gatot ka. Ganon din naman sa Aurora. Actually, Aurora and Virtus Pro halos same lang yung drop nila dito. Talagang front to back lang. Pero yan natin kung ano magiging plano for the side of Aurora. Naku, si Fangor delikado, parang first blood ata to, pero may revitalize naman available. Mababaliktad pa yata, napa-flicker sila this time. Pero mukhang makaka-disengage naman ang parehong teams natin at as Aurora secures yung Lethal Wanderer. So, nagamit lang yung mga battle spells pero wala namang namatay sa both teams. Yun nga, Flicker is down for light. Revitalize naman kay Fangor. On to the next turtle. So, wala tayong makikitang mga resources from these two roamer. So, paano yung magiging laruan nila? Kasi, ang hirap pa sumet up nito. Ang hirap magbigay ng vision. Walang flicker yung Cho. Wala namang revitalize yung Gatot Kaka. So, ang gagawa ng play yung dalawang utility jungler natin. Yung Baksha and Fredrin. Speaking of turtle, it's only less than 20 seconds para sa ating unang pagong and naghahanap na kagad ng pwesto dito yung Virtus Pro. Yep, feeling ko nga ganun yung nagiging plano for the side of Virtus Pro eh. Pero ang ganda ng posisyon ni Edward, ang kaso lang hindi pa kasi siya level 4. Light ngayon, mababanggan ako first ang aabutin sa side ng Virtus Pro. So with one man down sa side ng Aurora to start off this turtle, parang delikado, may shifting skies na gagamitin this time. Kailangan nila yung Mystic Gush at naku, si Edward pa nga ang nakasecure ng turtle. Mamamatay nga lang si Denjiro pero Edward, chances are he's gonna be falling down as well pero hindi na ipipilit pa for the side of Virtus Pro. Good thing nakuha ng Aurora yung turtle doon. Nasabi naman natin yung talagang setup dito ng Virtus Pro. Once na mag-layered yan, once na magsunod-sunod, sobrang hirap na pumalag para sa Aurora. Merong RWM, yung Shifting Skies for a follow-up. Kailangan galingan mo sa micro kung ganun eh. And
yung Mystic Gush din ni Yue, hindi rin naman masyadong nag-deal ng damage dun sa Virtus Pro kasi hindi to katulad kanina na may magandang pangombo sila. Kailangan on point yung magiging Way of the Dragon niya and wala pang Way of the Dragon sila. Ito nangyari yung team fight na yun. Yun nga. So tingnan natin dun sa next turtle kasi at that point, chances are lahat ng players dito, meron na namang mga ultimate. So doon na magmamatter yung set-upan na binabanggit natin kanina pa. Ang plano for the side of Aurora Gaming is probably to get a pick off before the turtle spawns o bago mag-umpisa dito yung side ng Virtus Pro para at least lamang na sila pagkukuhain na. Ako na ispatan 4 na members this time ng Virtus Pro yung nandun sa middle area. Shifting Skies ginamit dun pero parang may iwan. AOG? Ang dami nitong kalaban. Mamamatay sila this time. At walang magiging bawi yung side ng Aurora. Only the platings na makukuha ni Edward dun sa bandang ibaba. Buti na lang talaga at nakakuha ng plating si Edward kasi kahit sabihin natin 0-3, yung current standing natin, Virtus Pro na mayroong hawak na 3 kills, yung gold hindi naman masyadong lumalamang para sa side ng Virtus Pro. Parang nasa 200 lang yung gold lead nila tapos yung 200 gold lead na yan, scattered pa for sure. So hinihintay pa rin talaga ng dalawang team natin kung sino yung unang magkakaroon ng power spike. It's either Super Igorka or Doming Kite na alam naman natin both marksman are capable of building Sky Piercer. Second turn up, Oblivion. May ultimates na yung mga roamer natin dito. Sino nga ba yung makakuha? Okay, tingnan natin. Naka-ready yung Shifting Skies. Naku, nahuli na naman si Danger doon. May AOG sa bandang likod pero Mystic Cash lang isasagot. Mamamatay si Super Gorka. Moral as well. Naku, go time na to sa side ng Aurora. Nandun na yung green light. Another kill. Makukuha this time yung Sky Piercer stock ni Doming. That is gonna be Sue on his side. Naku, tapos turtle pa para sa side ng Aurora. Biglang ROI yung tropahan. Men, makakakuha pa ng platings ngayon si Doming Kite. Pinag-uusapan lang natin kanina na kung sino sa dalawang gold laner yung makakuha ng unang power spike, and that's Doming with a triple kill. And mind you, gold laner pa nga yung nakakuha sa side ng Aurora. A turtle, a kill. Nakuha man doon si Edward, but I think sobrang worth it pa rin sa side ng Aurora yon. Lalo na first tower, nakuha din nila. Yep. Actually, dun pa nga sa may gold lane yun So this time, mas freely makakapag-roam around the map, mas freely makakasama si Doming kahit sa mga possible team fights na gagawin ng Virtus Pro. Pero looking into the items, naku, ang laki nga ng lamang. Halos 1-2 din yung kalamangan dito ni Doming Kite compared with the Super Igorka. I think that is gonna be a big advantage para sa side ng Aurora. Pero nasipat naman nila na nandito rin sa area na to, yung side ng Virtus Pro. Shifting Skies ulit. Pero may AOG this time, tatamaan si Light. Pero nako, yung Mystic Cash sa likod, si Bober magiging target. Meanwhile, nako, ang ganda ng taunt coming in from Denjiro. Kaso yung damage parang nabibitin for the side of Aurora. Napipilitan silang umatras kasi ang lalaki pa ng buhay for the side of Virtus Pro. Habang nangyayari yung team fight na yon, gumagawa lang ng trabaho si Edward dun sa gitna. Pasak yung mid lane tower ng Virtus Pro tapos wala pa silang nakuwang kill dun sa bottom lane. So, totally win para sa Aurora yung nangyaring skirmish sa baba. Same time, middle lane yung nabasag na alam naman natin sobrang halaga sa larong MLBB, lalo na marami yung mag-o-open na space para sa Aurora. Pero balik tayo dito sa bottom lane as Way of the Dragon gagamitin. May flicker doon kay Badcot pero may flicker din si Doming Kite para iwasan yung mga suntok ni Badcot. So wala na naman magiging casualty, lamang na naman yung Aurora. Yep, lamang na naman yung Aurora. Pero ito na yung last turtle natin, guys. On the way ngayon si Doming para sumali sa gulo. Same goes with the Badcot. Mahanap sila ng magandang pwesto dito. Parehong teams actually nasa may damuhan lang. Nag-aabang kung sinong unang pwedeng bigyan. AOG this time gagamitin. Walang tatamaan yan. Nataunt naman si Denjiro pero secured pa rin niya yung ating turtle. Meanwhile on the back row, nagkahulihan na. Bober is low pero more lang unang babagsak. Sila ngayon ang sumasalo ng damage kaso mabibigyan din. More for Light ang palitan ng teams pero talaga namang masasabi nating lamang ang Aurora doon kasi meron silang turtle. Yun nga,
objective plus sa kill yung nakuha ng Aurora. Ang ganda lang din talaga ng ginagawa ni Edward na hindi makapitalize ng Virtus Pro yung RWM ni Bober. Once na naglapag ng real world manipulation dito yung Eve, nakaredy kaagad si Edward tinatalo na niya kaagad si Bober. Pinagbibigyan kaagad ng mga suntok ng isang pakito, kaya napipilitan si Bober na i-cancel out kaagad yung RWM niya. It's either tiisin niya yung damage na mamamatay siya para sa longer duration ng RWM, or mas pipiliin niya na lang mabuhay. And in that situation, mas pinili ni Bober na i-cancel na lang yung RWM niya kanina. And yun nga yung nagiging scenario or dilemma dito ni Bober. I think ang idea is kailangan nila ng someone na susuporta kay Bober pag ganun yung naging pangyayari. Pero naka-ready yung sipa ni Light. Sino nga bang magiging target? Mukhang tulak lang ang magiging call. Pero ang ganda! OG! Nabura agad yung tatlo sa side ng Aurora. Oh my goodness, yun lang yung kinakailangan nila. And tatlong carry yung nakuha sa side ng Aurora. Nauna yung RWM ni Bober and mini-stun kagad yung nangyari sa Aurora. Nagdikit-dikit sila doon, sakto yung AOG ni Fangor, and with that team fight, balik sa Virtus Pro yung momentum and possible the gold lead. Fortunately for Aurora, medyo malayo pa yung Lord spawn time kanina, dahil kung sakaling sumakto doon, mas lalong malaki yung makukuhang resources ng Virtus Pro. Nako, mas masakit kung ngayon namatay yung members ng Aurora Gaming. Kasi parang problema ata yun. Matik yung Lord sa Virtus Pro kung ganun yung senaryo. Pero good thing naman kompleto na ulit sila dito. And actually for Edward, alam naman natin kung anong magiging plano niya dito. Guguluhin niya lang, i-show niya lang yung minion waves. Kaso siya pa yata yung delikado dahil papasok si Morl. Napa-flicker siya palayo. Yung torrent form hindi tama, but still I think they will complete this kill. And with one man down sa side ng Aurora, ang call kuha na lang yung Lord. Nako, mamamaxit ba nila ito may RWM? Retribution together with a Praise of Wrath combo. So 2 for Lord, yung naging palitan ng teams natin. 20 seconds, 15 seconds para sa parehong death timer ng dalawang namatay sa side ng Aurora. Pipilit ngayon yung Virtus Pro na mag-push ng wave, mag-shove ng wave, pero napaganda pa ata yung pagkuha ng Lord ng Aurora dahil medyo na-delay yung pag-spawn or pag-march ng Lord. Sakto lang din sa spawn ni Light. And now, kumpleto yung Aurora, may Lord silang hawak. Paano nila i-capitalize yung first Lord? Tingnan natin, mukhang dun muna sila sa may top side and they will leave the Lord alone dun sa may bot side kasi mas mabilis din naman nilang mapupush yan. Pero kailangan yata, may pick off yata pwedeng magawa dito si Light Pero hindi niya rin itutuloy yung kanyang Jet Kundo. So potentially parang ima-maximize lang nila na sumabay yung next wave dito sa Lord para lang din mas safely nilang magamit and mas maganda yung tulak na pwede nilang gawin later on. Aurora and Virtus Pro, mga tropa, medyo malaki pa tong buhay ng Lord. May Holy Shield pa naman sa bottom lane, so hindi naman mahirapan yung Virtus Pro na dumepensa. Ang kailangan lang talaga ng Aurora, talagang mas i-capitalize tong Lord. Invade yung mga jungle monster ng Virtus Pro, basagin lahat ng outer towers, and pasabugin lahat ng Holy Shield ng Virtus Pro. And actually, hindi pa nga umabot dun sa bottom lane yung Lord ng Aurora. Yun nga parang napabayaan pero mukhang okay lang din naman since after getting the next Lord, chances are wala na rin naman yung mga Holy Shields na yan. So okay lang daw for the side of Aurora as long as mabasag siguro nila etong nag-iisang inner turret sa may bandang gitna. I think yun yung magiging plano nila this time. Pero nako, may team fight yata sa baba. Sinong mamimeligro? That is gonna be Fangor. Medyo makunat yung target and actually parang pwede pang ma-counter set dito yung side ng Aurora Gaming. Nako, eto naman yung AOG na pamatay. Isa yung tinamaan this time pero yung Shifting Skies, nako, nahuli yung tatlo. Mapapa-flicker sila palayo. A Pressure Shaft yung magagamit pero walang mamamatay sa side ng Virtus Pro kasi napakaganda ng setup na ginawa nila. Another setup from Fangor. Nauna uli yung AOG niya tapos mininistan lang ng RWM ni Bober. Buti na lang talaga hindi naabot si Doming or nasama dun sa range ng AOG and RWM ng Virtus Pro dahil kung sakali
another peligro na naman. And medyo malulugi pa yung Aurora doon dahil paspon na rin yung ating next Lord. And tingnan natin yung replay na nangyari kanina. Si Fangor talaga talagang nung nakita niya na dikit-dikit na naman sila Doming, sila Yue. Buti na lang talaga at si Light lang yung tinamaan doon. Medyo nabaliw pa nga yung Mystic Gush ni Yue dahil may animation pa nung shifting skies kanina kaya umiikot yung laser doon ng Gord. Kaya wala rin damage yung Mystic Gush kasi 360 yung nangyari. Nako, ang hirap nito pero tingnan natin this time. Ano magiging plano? Lord is up for grabs. 4 members currently ng Virtus Pro yung nandito sa Lord area. Sakto lang din, Divine Glaive na to kayo guys. Medyo masakit na to Iindahin to ng Aurora. Tumama yung taunt, pwede yatang bigyan agad. Pero RWM, isa yung tatama na AOG. Denjiro ngayon, ako napaganda ng taunt. Pwede nang lapagan ng draft. Ako napaganda shifting skies ulit onto Mystic Gush. Parang pwedeng manelikado yung side ng Aurora this time. Kailangan nila yung damage. 2 for 1 ang palitan so far. At mukhang Lord na lang ang call for the side of Aurora. Wala namang Retributioner yung Virtus Pro, so free Lord. And walang kahirap-hirap na masesecure yan ni Denjiro. Nabigyan lang si Yue, pero dalawa naman yung naging kapalit for Virtus Pro. Yun nga lang, mag-i-spawn na sila Bober and Marl. And kailangan pang maglakad ni Yue para rumespo mamaya sa possible team fight. Lalo na kung ikaw yung Aurora, gusto mo bumasag kahit isang torre lang or isang inhibitor tower. And sisimulan nila yan dito sa gitnang lane ng Virtus Pro. Yup, si Fangor ang kanilang binabanatan ngayon. Babangga yung Lord sa may gitna. So walang kasamang minion waves, kaya naman makiklear agad ng Virtus Pro yan. Probably side lanes are gonna be the next target dito ng Aurora Gaming. Pero for last few Lords parang ang ganda rin kasi ng ng high ground defense dito ng Virtus Pro. May Eve sila. Nandiyan din si Super Regorka. And looking into the items ng teams natin, konti na lang yung kalamangan ng Aurora and they're about to reach yung ceiling din ng potential ng ganitong klaseng lineup. Shifting Sky sa taas, may iwasan niya naman ni Edward, and bottom lane, susubok ngayon dito yung Aurora. Another AOG, this time wala na yung follow-up na RWM, 1 resources down para sa side ng Virtus Pro. Taunt dito kay Fangor, makaka-out naman yung Gatot Kacha, pero alam ngayon ng Aurora na wala ng AOG, dalawa na lang yung kailangan nilang iwasan, Shifting Skies and RWM. Actually, napapflicker dun si Bober, medyo natakot lang dun sa aggression ni Denjiro kanina, and tuloy-tuloy pa rin yung aggression ng Aurora. Medyo magba-back away lang sila, and wait na lang ng next Lord. Mukhang next Lord na lang din ang pakay nila dito. Probably clear out muna yung mga jungle camps na available pa all throughout the map. For the side of Virtus Pro, ang hirap din talagang tibagin yung high ground nila dito. May frontliners sila na Baksha and Gatot. Tapos yung mag-clear lang ng wave is si Super Regorka and Bober. And so far, gumagana yun kahit anong klaseng pressure yung ipakita ng Aurora. Kahit mag-split up sila dito sa tatlong lanes, kahit magsama-sama sila sa isang lane, kayang sagutin ng Virtus Pro yan. Buti na lang talaga at merong nakuwang Sky Piercer stock si Doming kanina na kahit nabawasan, medyo mataas pa rin naman. Dahil kung sakali, parang mahihirapan sila mag-dish out ng damage lalo na't ang kukunat ng frontline ng Virtus Pro. At the same time, merong limit lang din ng isang Granger sa pag-deal out ng damage. Kailangan niya talaga yung Sky Piercer stock niya. Hindi rin naman natin masyadong nararamdaman yung damage ni Yue, lalo na't siya yung nagiging target ni Badcot. So laging nai-interrupt yung Mystic Gush ng isang Gord. So kailangan na magandang pwestuhan ni Yue. Kailangan din mag-ingat ni Doming at right target dapat yung mahanap dito ni Light. Lalo na't wala namang Purify si Super Regorka. Siya talaga yung pinaka gusto mo maging target. It's either Bober or Super Regorka. Yun na nga yung magiging plano this time. Ako, parang pwede yatang i-lord na agad to ng Aurora Gaming. Tingnan natin ang magiging plano for the side of Virtus. They have the information. Ako, napa-flicker agad si Yue. Iba din kasi yung threat ni Fangor dun sa taunt na pwede niyang gawin. Pero this time, Lord Dance po ang magiging call ng dalawang teams natin. Pwedeng sumet up ng RWM AOG combo. Yung parehong teams, pero shifting skies sa dalawang damage dealers. Naku, na-cancel nga lang yung AOG pero okay lang yun. US down. Naku, AOG na naman na gagamitin si Botcat ngayon. Ang pumapuwersa kay Doming kahit ano magiging plano. Light to the rescue. Naku, ang ganda naman ng kill na nakuha ni Doming this time around.
Danger is actually falling really low. Kailangan munang umatras. Pero lamang naman kasi sa tao yung Aurora. So after this reset, pwede silang umextra dun sa my lord area. Both teams, alam nila yung gusto nilang gawin. Parehong tinarget yung backline. Pero sa situation na yun, talagang lumamang lang yung Aurora dahil masyadong naging mailap si Doming kahit. Nabigyan man si Yue, pero backline kasi ng Virtus Pro, dalawa kagad eh. It's Badcut, it's Bober rather, and si Badcut nakuha ni Doming. Now, actually, make it 5v3 dahil mauunang mag-spawn dito si Yue sa Lord Dance natin, and mukhang hinahanap ni Vangor si Doming, makakatakas nga lang with the dash. Merong AOG, wala nga lang follow-up, tatamaan si Dangero pero bumababa doon sa Mystic Gush. Akil, Sky Piercer stack para kay Doming. Tuloy-tuloy pa rin naman dito yung Aurora, may RWM na gagamitin, Immortality was pa, pero another Sky Piercer, pinapaulanan na ng bala ni Doming mga tropa. Dalawa na lang yung natitirang didepensa, and mukhang hindi na kailangan pa ng Lord ng Aurora. Gusto na nilang tapusin, gusto na nilang i-2-0 yung Virtus Pro. Nako, ito na ba to? Hindi madedepensahan ni Badcut. May wave na malaki yung side ng Aurora, and that is gonna be it. Aurora secures the game number 2 for this series. Nako, mabilis ang 2-0 lang, sabi ng Aurora. Kumbaga, pinakabaman nung game number 1, game number 2, wala nang kakaba-kaba ang ipapakita nila. Parang gusto lang din talaga bumawi ng Aurora. Na-sweep sila no Series 1, gusto naman nila gumanten na sila naman yung mag-sweep dito sa ating Series number 3. And that's Aurora taking game number 2 na nakitaan man natin na parang nawawalan sila ng damage. Biglang Benedetta, wala mang SOD pero sobrang bilis na rotate niyan. The same time, Moscow may SOD if ever. So yun yung pwedeng i-capitalize ng Aurora dito. Talagang patabain lang yung side lanes nila. Hayaan lang na makapag-farm. Tapos rotate yung tatlo. Baksha, Matilda, and Kimi. Mukhang ganun nga yung plano, guys. Pero tingnan natin, will Aurora finally close out this series? O iba yung plano ng Virtus Pro heading into this one. Let's see kung paano yung setup na gagawin for the side of Aurora Gaming. Of course, naku, sa top side, parang first blood nga onto Badcut. Ang ganda ng plano for Aurora Gaming. Nagulat si Badcut dun. Nagamit yung Petrify, pero worth it naman dahil first blood para kay Badcut. Tapos may makukuha pang konting gold plate dito si Edward. And hindi lang naman din kasi yung ikalalamang ni Edward eh. Yung moment na nag-up si Badcut dito or Badcut, pwede niyang i-take advantage yun para i-freeze lang yung minion wave, mamain dito si Badcut. At the same time, pwede ding ma-delay yung Black Dragon form dun sa first turtle na sobrang kailangan pa naman ng Virtus Pro. Yun nga, yun ang medyo mahirap para sa side ng Virtus Pro. I'm not sure if naabutan niya yung XP cart dun sa may top side after niyang mamatay. Pero if not, kasi parang hindi siya abot ng level 4 kung hindi siya makakuha ng kill. So, lamang agad yung Aurora Gaming on towards that sequence. And this time around, parang parang na-delay nga. Hindi niya nga yata nakuha yung wala kang Black Dragon form ng level 1 turtle. Yun pa naman yung kailangan mo as a Virtus Pro. Pang zone sana kasi wala ka pang Fatal Link eh. So yun sana yung pamalit mo sa Fatal Link. And ngayon, aggression from Aurora, mapipilitang mag-flicker dito si Bober. Wala ring mabubuhat. And mas lamang pa ng level dito si Dangero and top lane. Actually, nag-level 4 dito si Badcut Mukhang pinilit niyang i-cut lane kanina, which is worth it naman dahil meron ng dragon yung Virtus Pro. Okay, let's see this time. Ano magiging plano? Nilabas agad yung dragon pang zone together with Fangor. Pero ang layo yata masyado niyan at mukhang this time around makakabalik yung side ng Aurora. Pero hindi nila maibalik kasi may heavy spin naman available for the side of Virtus Pro. Dangerong matutulak. Ang ganda nung Electo final blow. Kaso nga lang yung damage parang bitin. Papipilitan silang umatras. Perfect match ko, connecta. Pero walang mamamatay for both of our teams as Virtus Pro lang ang makakakuha ng advantage doon as they get that turtle. Fortunately, hindi na kinumit ni Doming kahit yung SOD niya. Gold plate na lang yung naging punteriya niya doon sa bottom lane. Pero speaking of bottom lane, hinarangan siya dito ni Super Gorka. Makaka-out naman doon si Doming. Pero gaya nga ng sabi mo, objective for Virtus Pro, wala na kuha trade yung Aurora, puwera na lang doon sa gold plate ni Doming.
Actually, medyo mauubos na pala yung gold plate dun sa baba. Yun nga yung problema. Nako, ubos na dun sa may bandang ibaba. And this time around, sobrang sagana, kumbaga dito si Doming Kite. Kasi alam niya na, lamang na siya against Super Gorka in terms of item. Though sa XP, hindi naman ganun nagkakalayo. Chances are, iti-take advantage to ng Aurora Gaming. Speaking of taking advantage, ito yung time na pwedeng gamitin ng Aurora. Nakita ni Light na gumamit ng Fatal Link kanina si Vangor. That's around, meron pa ata silang few seconds para mas tapangan yung pag-rotate, lalo na't wala naman yung pambiglang Fatal Link. Pero ang problema kasi dito, yun nga sa team fight na nangyari dun sa Turtle kanina, napilitang rumespo si Super Gorka para lang sana kumitil from Aurora. Kaso walang namatay sa Aurora, hindi pa kinailangan si Doming do. Imagine na kung 5v5 yung naging team fight na yon, may pre-hit from Doming, baka iba pa yung naging senaryo, pero bad cut na naman, bad position onto the top lane. Naku po, nasusunod-sunod ng Aurora Gaming this time in Circling Eagle. Kaso nga lang, dun lang sa may bandang ibaba yun, hindi na rin i-force out pa ng Aurora Gaming kasi ang plano lang naman talaga nila i-depensahan since dun sa top side, yun yung gumagana para sa side ng Aurora. This time around transition para sa ating Turtle. Babanggain agad ni Dengero, mukhang hindi. Siya pa yung mapapaangat, pero this time yung Turtle nakuha again ng Virtus Pro sabay Fatal Links lang onto Dengero. Nilabas na yung Dragon. Ano magiging plano for the side of Aurora? Mukhang kanya-kanya muna. Balik sa kanilang waves at si Edward tamang pindot lang konti dun sa plating sa may bandang gitna. 2-0. Medyo low kill count pero leading pa rin naman yung Aurora. Gusto na nilang kunin yung Torre dito sa baba. Dumidepensa naman sa Super Gorka pero mukhang magkakaroon ng team fight. Heavy spin na gamit na nga lang din ni Marl para lang palayuin yung Aurora. Naharang si Bober pero 4 na miyembro ng Aurora yung nagsasama-sama. While onto the top lane, trabaho lang yung gagawin ni Edward. In terms of cutting wave, talagang mas lamang siya against sa Yuzong. Yan nga, I mean, in terms of mobility, yes, lamang yung Benedetta. And of course, in terms of possible escape, yun, lamang din siya. Pero teka lang, may SOD this time. Si Super Gorka yung kanilang main target. Makakatakas ba na? Kung wala kang takas, may Electro Final Blow. Kaso lang ang ganda ng Fatal Links. Ang problema, wala na yung damage dealer nila. Kaya naman magpapabagsak din si Fangor. Ang ganda ng rotation na pinapakita for Aurora Gaming at this game. May 3K gold lead, 4-0 so far yung ating game score. Wala kasing Purify Super Gorka, so sobrang vulnerable niya doon sa mga Circling Eagle, Petrify ni Edward, and yun naman talaga yung nakakita natin na talagang denive in nila si Super Gorka. Onto this replay, di natin nakita to kung paano na first blood, ayun, rather napita si Badcott. Ginamitan pala ng Petrify yung Electro Final Blow, and onto the bottom lane, after ng Circling Eagle, nung namatay si Super Gorka, may Fatal Link si Pangor, pero wala na kasi yung damage. Wala dun yung Yuzong. At the same time, hindi naman ganun kasakit yung Akai at Zushin. So kahit sabihin natin 5 yung ma-Fatal Link ni Pangor, kung wala ng follow-up, parang useless lang din. Okay, this time lang na-force out agad yung Electro Final Blow for Edward. I think bigay na naman yata, pero sa top side, si Bodcat talaga yung binabanatan ng Aurora Gaming. Nako, parang nakatatlong turtle yung side ng Virtus doon, pero still, lamang yung side ng Aurora Gaming Ginagalawan kasi sa mapa hindi naman nila pinipilit din sa turtle. Alam nila ang daming resources ng Virtus Pro. Merong heavy spin, yung Fatal Link, yung Crimson Beacon na kahit sabihin mong wala doon si Bodcat, wala yung Black Dragon form. Yung tatlong ultimate pa lang yon sa Virtus Pro, sobrang hirap na secure ng objective for Aurora. Middle lane, yun yung gusto nilang gawin ngayon. Na force mag-purify si Yue, so pwedeng maging angle to for Pangor, pero Petrify. Napilitan mag-Crimson Beacon dito si Bober. Si Light yung pwedeng maging target, pero nabuhat si Edward, and Edward is down. Wala ngayon yung XP laner ng Aurora. Naku, si Edward pa yung nakuha dito for the side of Aurora Gaming. Either way, dahil doon actually parang bumaba nga agad yung kalamangan dito ng Aurora. Kanina nasa around 4-3. Ngayon halos 2,000 na lang yung kalamangan nila against Virtus Pro. Pero okay lang naman, wala pa namang objective na pwedeng kuhain.
Pero this time, nako, si Bodcat na naman ang kanilang susubukan bigyan. Napalalim nga lang si Light. May guiding wind pa ang pwedeng gamitin, so safe lang din. Kaso si Dangeroman, no? Parang babangga na anytime. Nako, si Domi yung kanilang makikita. Pasok ulit with the Tortoise Pusans. Naku, parang kulang sa damage yung side ng Aurora. Kailangan nila yung damage dito na Edward. From the back row, si Edward nakakasana yung kanyang Electro Final Blow pero napa-flicker palayo. This time si Bober. Pasok ulit. Naku, si Bober makakatakas pa rin at walang mamamatay. Pero si Super Gorka, may kita nila to. Hindi rin makahabol pa. Naku, mukhang makakaatras successfully yung side ng Aurora. Pero hindi, iba yung plano ng Virtus. Pasok ulit sila this time with the Fatal Links. Bagsak si Light and Denjiro, dalawa yung nabigyan na sa side ng Aurora. At naku, parang kamalas-malasan pang jungler yung napitas sa side ng Aurora. Pero wait lang, Petrify play. Bagsak kagad dito Super Regorka. Lord Angel na sana para sa Virtus Pro. Kaso nga lang wala silang damage ngayon as Gary is down. So kahit papano, breathing time for Aurora. Mabubuhay na din si Denjiro pero Edward gagawa uli ng play. Yue yung makakuha ng kill. Electro Final Blow. And heavy spin na lang kay Marl pero wala na nga damage dahil wala na si Badcat and ganun din si Super Regorka and actually gusto pang kumuha ng kill ni Yue. Patay dito si Bober, kapalit ng buhay ni Domeng kahit and maglo-lord yung Aurora. Kaya nilang mag-lord kahit wala si Domeng. Nako, parang kayang-kaya to. Walang problema. Halos ubos rin naman yung tropahan ng Virtus Pro. So this time around, walang magiging eksena yung side ng Virtus Pro and Aurora will secure this Lord. So hindi pwedeng magpabaya yung Aurora dito. Kahit sabihin natin nakuha nila yung Lord kanina, kamunti ka na naman silang ma-turn around ng Virtus Pro. Yung mga errors na gano'n, yung pwede i-capitalize ng Virtus Pro, yun nga lang, hindi nila napapanghawakan ng matagal. And Edward doing his job, finding Super Regorka kanina. Kasi kung hindi napitas Super Regorka, 5v3 teamfight yun. Possible na i-let go ng Aurora yung Lord. Pwede. Pero since ang ganda rin ng hawak for Aurora that time. And actually yung team fight before yung Lord take, yun talaga yung parang nail in the coffin dito ng Aurora Gaming to secure that Lord. Pero let's see this time. Kalat sa mapa yung side ng Virtus Pro. Meanwhile, Aurora is looking to barge in dun sa may top side. Maganda yung pwesto ni Yue dito. Parang pwedeng makahuli. Pero Torre lang ang magiging call for the side of Aurora Gaming. Meanwhile, sa baba, kasama naman pala ni Edward yung Lord. May Lord pa sa baba. Yun nga lang problema. Meron pang Holy Shield for Virtus Pro. So madidepensahan naman nila to. Hanap ngayon yung Aurora na ibang mababasag and that will be the outer middle lane ng Virtus Pro. Naipit nga lang si Badcat. Makakatakas naman. Hindi na force yung Black Dragon form pero yung Crimson Beacon na gamit at Circling Eagle. Tinamaan yung 4 na miyembro ng Virtus Pro pero walang namamatay sa parehong side dahil for Virtus Pro okay lang sa kanila as long buhay si Super Regorka and for Aurora lagi silang nasa-save ni Light pero hindi pa ata tapos yung team fight na force yung Purify onto the backline. Merong heavy spin na may ipit kay Edward pero nasa likod din si Denjiro and problema to para sa Virtus Pro as Badcat will go down. Ganun din naman si Bober yung sanang makakadepensa na Virtus Pro pwede pang matapos dun lang sa first Lord na nakuha ng Aurora. 3 na lang yung natitirang di depensa. Wala pa naman minion wave. May artillery nga lang natira. And mukhang this is it. Game number 3. At 3-0 for Aurora mga sir on our lower bracket semifinals. Hindi pa tapos ang laban ng Aurora. Maghihintay sila kung sino ang makakalaban nila. Kung sino ang matalo dun sa Versatime versus Alter Ego. Nako, napakaganda. Parang gusto ko na tuloy maniwala dun sa theory mo kanina, paring bro. Yun nga lang, pinapasarap lang. Pinapatagal lang. Kumbaga, win-arm up yung first series natin. Kasi yung yung best of 3, 0-2 tayo, pero bawi tayo dito sa best of 5. Mas galingan natin. So, tayo naman yung mang-sweep this time around. And it was successful